Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Maring nagpahayag ng babala si Deputy Speaker Rodante Marcoleta laban sa mga kongresistang umano'y sangkot sa mga anomalyang gawain, partikular na ang mga miyembro ng tinaguriang Quad Committee. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcoleta na panahon na upang linisin ang mababang kapulungan mula sa mga opisyal na nagiging sagabal sa interes ng taong bayan. Ayon kay Marcoleta, hindi na dapat palampasin ang mga garapalang gawain ng ilang mambabatas na ginagamit umano ang kanilang posisyon para sa pansariling interes. Binigyang din niya ang nasisiguraduhin papanagutin ang sino mang mapapatunayang nagkasala at walang sino man ang ligtas sa investigasyon. Ang Quad Committee na binubuo ng 4 na pangunahing komite ng Kamara ay kasalukuyang nasa sentro ng kontrobersya, kaugnay ng mga aligasyon ng katiwalian at mga anomalyang proseso sa alokasyon ng pondo. Kasabay nito, nananawagan si Marcoleta ng masusing pagsusuri sa mga proyekto at transaksyon na pinondohan ng gobyerno sa ilalim ng kanilang pangangasiwa. Ang payag nito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at mga kapwa mambabatas. Ang iba ay nagpahayag ng suporta sa advokasya ni Marcoleta para sa transparency at accountability, habang ilan naman ay nagtatanong kung mayroon itong kaugnayan sa mas malawakang political maneuvering sa loob ng Kamara. Samantala, inaabangan pa ng publiko ang susunod na hakbang ni Marcoleta, pati na rin ang mga magiging tugon ng mga kongresistang itinutukoy sa kanyang babala. Sa gitna ng mga kontrobersya, malinaw na patuloy ang laban para sa isang malinis at tapat na pamamahala sa loob ng Kongreso. Well, para nga sa kabuang detalye, panoorin na lamang natin ang buong video. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na para lagi ka namang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload natin araw-araw. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin. May we now recognize the Honorable Dante Marcoleta for his interpellation. Salamat po, Representative Castro. Salamat, Mr. Chair. Sa NFA po, ano po ba yung mandate natin pagkatapos po na maipasa yung RTL, Mr. Bioco? Ang mandate ng NFA is to provide a buffer stock for calamity relief, whether natural or man-made, no? So And buffer stocking na lamang po. ng rice, with regards to rice, no, buffer stocking, and then the disposition of these stocks for as a priority to the calamity relief, no, and then also for disposition of this to prevent the disposition of if it's before it becomes unfit for human consumption. Stock buff as part of the inventory management of NFA. Ano po yung volume ng buffer stock natin na dapat na-maintain natin over a period of time? So as per RTL implementing rules and regulation, dapat ang NFA would maintain 9 days of consumption, which is 6.6 million bags, Your Honor. That's the target. 6.6 million bags. That's about 15 days or 7 days? 9 days. 9 days, Your Honor. 9 days lang. Eh kung halimbawa ito'y para sa calamities lang, ilang bagyo ba ang dumarating sa ating bansa in 1 year? Bagyo na lang muna. Huwag na muna yung iba. So usually more than 20, Your Honor. So paano mo binabalanse yung stock kung 9 million bags lang pala? So, alam mo, nakikipag-coordinate ka sa Pag-asa, ilang bagyo over the year ang darating, nakikita mo. Kung 20 typhoons in a year, na-estimate mo kung kailan yung volume. March pa lang halimbawa, alam mo na siguro papasok kung ilan. And then June, September, October, alam mo ba yun? Yes, Your Honor. Well, basically, we look first, of course, Hindi, paano nyo
Paano nyo na manage? Sabi mo kanina, judiciously manage. Kamong ganun. So in the face of 20 regular typhoons that visit our country, paano mo judiciously na ma-manage? Para sa ganun, napupunan mo yung pangangailangan ng apektado sa calamities. Based so yun ng study ng NEDA after the law was approved, no? In 2019, so based sa study recommended by NEDA and other government agency, the joint study, ang risk is about recommended the buffer stock level is 9 days, no? This is equivalent to more or less Hindi pa paano mo na-manage nga eh. Paano mo nalalaman kung kailan darating ang bagyo? 20 nga yun eh. 9 million bags, paano mo i-distribute over the years? Yeah. Hindi naman natin ang bagyo talaga based on study, we need to provide 6.6 na standby na strategy, 6.6 million. Alam natin na yung buffer stock. Ngayon 20 typhoons ka mo in a year. So paano mo judiciously na ma-manage yun? Paano mo nakikita yung pagdating ng bagyo, sari-saring bagyo to over the year? 20 typhoons ito eh. So tinatanong ko lang kasi kung paano sa NFA ninyo minamanage yung stock para hindi mabulok yun. Kasi sabi mo nabubulok na eh. Your Honor, with your Bigyan mo kami ng idea para sa ganun. Halimbawa, January, February, March. So, okay. May bagyo bang darating yun? Pagkatapos yung susunod na quarter, ilang bagyo ang darating doon? Ang susunod na quarter, ilang bagyo ang darating? Hanggang sa katapusan ng year, na ma-manage nyo ba ng tama yung stocks? Kasi 9 million bags lang eh. Your Honor, actually 6.6 million bags ang 9 days natin equivalent, no? Ang start ng typhoon natin season is July, no, of the year, no? July, August, September, yun yung mga malalaking bagyo hanggang December, no? Ang stocks natin sa NFA when we buffer, most of this is procured from the farmers September, October, November during the wet season, no, of the year. And then we stock this to make sure that we will be able to make available this rice for the following year, no? So normally yung nabibili natin ng September, October, November, tinatago natin yun ng palay, and then by May, June, April, May, June, we have to make sure that this will be milled so that we can position this already all over the Philippines based on risk and probable demand from each provinces, no? So naglalagay na tayo, even Batanes, by February, March, naglalagay na tayo ng forward stock sa kanila. At we try to keep preserve the shelf life as long as possible, no? Kasi may shelf life, no? Based on study, after 3 months nag-start na siya mag-deteriorate, no? So if we buy it September, October, November, 6 months after we have to mill them. So pagdating ng April, May, June, dapat ma-mill na siya at make it standby already as the buffer stock in case na merong calamity, no? So we have 3 months to make it dispose for the calamity relief operation, and then after that, of course, the physical, biological na characteristic of rice will start deteriorating, but we try to extend that as much as possible. Kaya ang hinahikayat natin, as my big part of my job is to make it prepare na instead na 6-3 rule, imo-modernize natin yung NFA na magiging 12-6, no, 12 months as palay na reserve, para ma-extend natin yung shelf life, para ma-avoid natin itong distress selling, no? So dito sa 2023, if I may, Your Honor, I can submit you part of our presentation, no, on how much stock that we sold in 2023, and also to put relevance also in 2022 and 2021, no? Sa 2023, our stock Hindi ko maintindihan ang paliwanag mo, Administrator eh. Sa haba ng sinabi mo, hindi ko talaga makuha, pasensya ka na, no? Dahil ang pinag-uusapan natin, paano mo ba ini-stock para hindi mabulok? Kasi sinasabi mo rito, kaya mo nabenta ng 25 pesos per kilo dahil nabulok eh. Kanino ko pa ini-insinuate sa'yo na
paano nyo ini-stock yung 6.9 something million bags para i-address yung pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng calamities lang naman ito. Ito lang yung mandate mo eh. Buffer stocking ka lang eh. Sa mga tuwi, diniisip ko, ang isasagot mo rito, nakahanda yung mga warehouse mo na paano ba yung warehouse mo ba walang facility na bakit sa Japan pinagtanong ko kahit na 10 years hindi pwedeng mabulok yung bigas. Hindi ko malaman kung pinag-aaralan ninyo talaga kung paano pag-i-stock kung ang pangangailangan ay talaga para i-address natin yung nawalan ng pagkain sa panahon ng mga sakuna. Wala ba tayong facility na kapag binili mo to ay hindi naman mabubulok sa sandaling panahon lang? Meron, pumunta ka sa ibang bansa, merong mga facility sila na ilalagay sa mga bodega para yung mga bigas ay hindi mabulok kaagad. Wala ba kayong ganon? Your Honor, no, Hindi, wala pa kayong ganon. Meron o wala? wala sa ngayon, Your Honor. Kaya We nga only hindi have namin warehouses. maintindihan paano ka nag-i-stock eh. 6.9 million bags. Hindi mo maisa-isay sa amin kung paano mo ito na ibubukod sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa panahon ng mga kalamidad. Kaya pala nabubulok. Bumili ka ng palay, sino ay nagmi-mill? Kayo din? NFA tsaka pinapa-contract yan sa labas, Your Honor. Oh, magkano ba yung pag bumili ka ng 1 kilong palay? Magkano ba ang recovery rate? 63% ang target namin, Your Honor. Mali yun. Dapat 65%. Magtanong ka sa ibang mga bansang katulad natin, yung minimum para hindi kayo nalulugi, 65% ang rate of recovery. Paano yung darak? Ang darak is part of the milling service na kung NFA, binibenta natin yon ng NFA. Kaya ako sinasabi, Kung- ano ba sa English yung darak, Karaps? Rice bran. Ha? Rice bran, Your Honor. O brand. Hindi ba 10% ito ng ang nare-recover mo sa darak at may bebenta mo ito either 15 to 25 pesos tama per kilo. Yes, Your Honor. So paano yung Prevent- binlad? Binlid pala. Binlad pala Kapampangan. Pasensya ka na Kapampangan ako eh. Yung binlid, ilan ang recovery rate? Sorry, yung Hindi mo alam yung kasama na binlid. yun sa kasama na yun sa rice bran na Kaya nga tinatanong ko sa iyo, ilan ang recovery rate ng binlid? usually mga kasama yung sa rice bran 8 to Alam ko 10%. usually, magkano nga ang recovery rate? Binlid. Per kilo. Tingnan mo Magkano per bumili kilo? ka ng 1 kilong palay, Ah. recovery rate 65% magiging bigas. Yung darak, bran, is 10%. Yung binlid. Bidlid mga 2-3% lang Your Honor if I'm not O yung mistaken. sinasabi ko sa iyo, kaya ako binabanggit ito kasi makakatipid kayo ron. Kung halimbawa binigay mo na sa miller yung binlid at saka yung darak, ibig sabihin mababawasan sa cost. Yes, Your- Nabibili na ibebenta na ibabayad mo sa kanya, hindi ba? meron tayong proseso na approved Your Honor yung Hindi sasagot ka muna ng payment in kind for the milling services. So bibigay nila, this is approved na guideline. They will provide us based doon sa test milling na minimum of 63% na recovery. Tapos yung rice hull and other byproducts sa kanila na yun as the payment for the milling services. Alam mo kasi kaya ako tinatanong ito, Administrator. Ako sinubukan ko rin bumili ng palay para lang matest natin kung gaano mo dapat na ibenta sa tao yung bigas. Sa rate ninyo na 19 pesos per kilo, nagbigay kami ng 3 pisong pabuya para masaya yung farmer. So binili namin at 22 pesos per kilo. Nung ipakiskis namin yon, yung binlid at saka yung darak, binigay na namin doon sa miller. Naibenta namin ng 35 pesos. Wala na kaming kita ron. Tinurado. 35 pesos
Pwede pala kung ganun ang gagawin ng NFA. Hindi naman kayo dapat kumita kasi ayaw niyong kumita, hindi ba? Yes, sir. Buffer stock lang kayo eh. Maliwanag pwede niyang ibenta, Mr. Chair, at 35 pesos. Pero dinurado yun. High quality yun. Mas mataas pa sa sinandoming yun. Pero binenta mo 25 dahil sabi mo nabubulok na. Hindi ako pwedeng maniwala na pwedeng mabulok yung bigas sapagkat buffer stocking ka lang eh. Kasi kung ang mandate mo talaga ay mag-warehouse ka ng marami, let's say million metric tons, maring may mabulok talaga dyan. Pero buffer stock ka na lang eh. Ito na lang ang mandate mo under the RTL eh. Sa mga tweed, kapag nabulok yung bigas, inefficiency yun para sa... Well, hindi kita inahatulan, pero ito yung magiging conclusion ng committee ito. Buffer stock ka na lang eh. Napakarami pa lang nangangailangan. DSWD, Bucor, kung ano-ano pa. Kung yung 60% ng pangangailangan ay para lang i-address yung mga nasa kuna natin dahil sa maraming calamities ang dumarating sa bansa natin, madali yun eh. At yung 40% halimbawa, kung binabantayan mo yung aging ng stocks mo, Mr. Chair, hindi ako maniniwalang merong mabubulok dito eh. Kapag binenta mo 25 pesos per kilo, siguradong lugi ng gobyerno. By rule of thumb, lugi na yung gobyerno rito eh. Madaling makwenta ito eh. Sabi ko nga sa'yo, kami, sinubukan namin, kung halimbawa lang may makasama tayong mga mayayaman na kababayan natin, magkukusa para tulungan ang ating mga kababayan, at 35 pesos pwede nilang ibenta, dinurado, yung wala nang kita, ibebenta lang sa kanilang mga empleyado, pwede yun eh. NFA should be the one doing that. Kasi kayong merong mandate, bibili kayo sa farmers eh. Bibili kayo sa farmers, hindi kayo pwedeng bumili sa iba. Ito na lang ang tungkulin natin. So bakit, Mr. Chair, bakit kinakailangang mabulok? Hindi pwedeng mabulok eh. Buffer stocking ka na lang. At kung ikaw ay nakikipag-coordinate sa pag-asa, alam na alam mo yung dating ng bagyo. 20 typhoons in a day, ay in a year. Pero yung malalakas dyan, 6 to 7 lang. Tama, Administrator? Yes. Hindi Yes, sir. naman lahat ay malalakas eh. Mga 6 hanggang 7 lang ang bagyo. Tsaka alam mo yung tinatamaan ng malalakas eh. Hindi naman lahat ng region natin tinatamaan. So, Mr. Chair, ang conclusion dito ay merong kapabayaan ito parang kung ibabase po sa mandate ninyo na ang talagang tungkulin nyo na lang ay alalayan ang kababayan nating nasasalanta ng maraming mga kalamidad na dumarating sa ating bansa at mabubulok pa po yung palay na inyong binabantayan, hindi na po ninyo nagagawa ng sapat ang tungkulin na iniatang sa inyo. Pasensya na po kung yun ang conclusion, ngunit mahirap pong baligtarin yung ganunong pananaw kung ang pag-uusapan lang ay ang katwiran na nabubulok po yung inyong mga bigas na itinatago sa inyong mga warehouse. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po, Kong Dante Marcoleta. Next to interpolate is the Honorable Franz Castro. Thank you, Mr. Chair. So, doon po sa sulat po no sa atin ng ni Engineer Pagayunan, ito January January 20, memo code no January 31, 2024. So tanong ko lang po kay Engineer Limuel, kailan niyo po na found out yung nangyaring bilihan at saka pagbebenta ng NIA? NFA po, NFA. Pagbalik ko po nung January 23, humingi po ako ng mga records sa OCD or the Operation Coordinating Department. Pero chinanel nila po ako sa AO that all operation data that should go to my office should be requested from the Office of the Administrator. So, but there are employees that
give me the data in the office. So nung makita ko yan, being the assistant administrator for operation, I do the analysis and then come up with the report. Okay. So, gaano po katagal ang mga bentahan at bilihan po? Administrator Bucco. So, gaano katagal po yung nangyaring bentahan at bilihan doon sa trader? Yung naganap? Yung pumasok ako January 2023 at hinigpitan natin tong pagbebenta sa Hindi mga po, traders. ito yung pinag-usapan natin na, by the way, Administrator, ano po ba ang pinag-usapan natin? 75,000, 79,000 o 135,000 bags? So, Chair. Your Honor, no, nung 2023, ang total na nabenta ng NFA, no? Hindi, diretso na mo Gusto ko lang ano po ba yung ano kasi maikli lang po yung time namin. oh. So, ano po ba para maano lang natin yung data, no? Maitama lang natin talaga yung pinag-uusapan natin. Is it 75,000, 79,000 or 135 po? So dito ho at Yung ginawang imbentahan kasi sa report ni ni Sir Limuel 75,000. for 2023 nagbenta tayo close to 360,000 380,000 no bags to the private sector. Yung yung 180,000 86,000 yan nangyari yan before I assume in 2023. So within January nag-release na tayo ng 186,000 to the traders no. And then that's why pinahigpitan pinahinto natin yan at nag-release tayo nung November December lang last year no after the first month ng 2023 before ako nag-assume the next time that we released to the traders was already November and December 2023. That's the question yung alleged no out of the 2.1 out of the 2.1 million na binenta last year ng NFA, yung pumunta sa mga traders is more or less na sa mga 370,000 bags no more or less. So kulang pa po itong report ni Engineer Limuel na 75K or 79K. So, kasi mas sinasabi nyo, mas malaki yung naibenta nyo. Ito sa time ko lang is only around 186,000 Ayan, bags. Mr. Chair, 186. Yeah. Ano ba talaga yung iyan talaga yung tunay na data, hindi yung 75K, Sorry. hindi 79K, hindi 135K, kundi 186K. Yung ibinenta nyo po sa panahon nyo po. Yeah, mga around that figure, around 150,000. Sorry, I do not know the exact number, but around 150,000. But the total sales commercial sales that NFA has on record for 2023 is about mga 380,000. No? So, ang around 150 of that was during my time when I came in. No? In 2022 and 2023, nagbenta rin tayo ng 4 million and 3 million bags. No? Pero since konti lang yung stock natin, actually the total sales ng NFA, just to put perspective on this, 2.1 million bags ang binenta ng NFA, and of which during my term, around 150,000 bags of that was during my term, no? But before I came in last January, meron sige nang po, bentahan rin na iba. So during your time, yung 150,000 po na bags, so yun po yung accurate na data nyo po. More or less, yes. Okay, Kong under your Franz, pwede bang in line with your questioning? I will. Yes, Mr. Chair. On the same manner, yung 187 in total, Admin Rod, tama? Yung Kasi meron po kayong directive na ito po ang pagbebentahan na trader. Is that for all 187? Tama ba ako? based on the recommendations from our field offices, yes. Okay, Then so- I so approve ganun yung format the release. Of the 187. Yeah. Now, can I please get a copy of all Mr. Santos
to be submitted to this committee, please? Yes, yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Thank you, Conference. Oo, yung binanggit kanina, Mr. Chair, maganda rin makita natin yung history no ng bentahan ng NFA sa mga traders natin. Kasi sa mandate kasi dapat ay buffer stocking lang, no? So bakit nagkakaroon ng bentahan? Kung buffer stocking, samantalang kanina sinasabi ni Kong Erwin na naghahanap ang DSWD. For sure, yung ibang mga agency natin naghahanap din. And yet, nagbebenta tayo ng ano, no? Yun pa lang, Mr. Chair, violation na yun doon sa function and mandate ng NFA na kung yung ano no, yung administrator po yung nagpapayag ay isa ng violation yon. Ngayon, sinasabi mo, Mr. Chair, sinasabi ng ating administrator, Mr. Chair, na itong mga binenta ay nabubulok. Tama po ba? Itong 150 ay kailangan ng ma-dispose dahil ito ay, kasi according po kay Engineer Limuel, may kategorya, no? Poor, fair, and good. Meron Ano pang po- very ano good po? and excellent. Very good and excellent. Ano So, po yung category ng nung binenta ninyo itong 150? As a policy, ang kuan diyan, ang dapat ibenta mo siya as good or fair na condition. Okay. So yung Good or fair oh, condition. before So, maging ang poor ito, siya. whether it is fair or good or very good, excellent, kailangan bang dumaan ito sa bidding? Yung excellent and very good, reserve yun for buffer stock. Yun yung fresh Then, stock natin. tanong ko Hindi po, kailangan tanong ng ko po, bidding. Tanong ko po sa inyo, whether good, excellent, or bad, or hindi naman bad, ano? Whether excellent, very good, or whatever, or doon sa doon na lang doon sa category ninyo na malapit na siyang, o kailangan na siyang i-dispose, or aging stocks, kailangan bang dumaan o hindi sa bidding? Ikot ng ikot ang House leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas na mga oras na yon umabot sa 60, meron pala kayong bigas na ganon. Why didn't you just sell it? Bakit hindi ninyo ibinenta na lang, ibinigay, sinabihan ng gobyerno, meron kaming bigas dito, makakatulong. Why? Why is that? Now you answer me, Mr. Chair. Itong mga lumang bigas na to, kailangan No, Mr. Chair, do not give me that excuse, luma bigas. Hindi pa luma yun noong October, November. Kaya nga nagkaroon ng raid ang house sa mga warehouse sa Bulacan dahil nga naghahanap tayo ng bigas nakaimbak lang pala sa mga bodega ng mga malalaking kumpanya nila G4 at kung sino-sino doon at wala kami makitang NFA dahil nilipat na pala nila yung NFA na nabili nila sa mga bagong sako ng bigas. Mr. Chair, why? Answer me. November, December, naghahanap ng bigas na sa 60, 65 ang presyo. Bakit? Why? Meron ka palang bigas Kahit pa paano naibsan sana yung kakulangan ng bigas ng gobyerno. You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus-pokus para magikin ito, akala makakalimutan. That ends my question to him, Mr. Chair. Just give me one question for Mr. Rodito Ching ng COA. Mr. Chair, kayo ho yung sinasabing supervising auditor ng NFA. Yes, Your Honor. Bakit hindi nyo, Mr. Chair, alam ang nangyayari? Hindi nyo alam ito. Kung hindi pa nagsalita itong administration. You do not? It looks like you don't do your job, COA. Your Honor, kami po kasi central office, ang main namin is purely financial lang po kasi wala pong warehouses sa NFA na central office. Ang warehouses po kasi nasa branch offices po. So hindi po namin alam kung ano yung mga nangyayari, yung mga bentahan na ganyan. Yung supplies po kasi ng bigas nasa kanila, sila nasa NFA branch offices po, warehouses ng branch offices po, nakatago yung mga bigas. So doon po nagwi-withdraw. Hindi po namin alam So, yung mga nangyayari sa kanila Mr. po. Chair, ang pag-iimbestiga lang ninyo, pag binigyan kayo ng dokumento, hindi ninyo tinitignan kayo maghanap ng dokumento. Di ba trabaho niyo yan, SCOA,
as a commission on audit, you have to look for anomalies. Hindi lang kung ano ang binibigay sa inyo. O baka po kayo tulog lang, sir, lagi. Lagi po kayo nakapikit at napiringan ang inyong mga mata. Your Honor, ang ano po kasi, ang mga regional offices po ng COA ang tumitingin dyan. Kasi may mga respective auditors po, ang branch offices ng NFA. Kaya nga, Mr. Chair, ang sinasabi ko lamang po, hindi ka ba magdududa sa 79,000 bags of rice at ito lang ang X amount lang ang pera na nakuha nila? Hindi ba kayo nagduda doon na, teka muna, 79,000 sacks ito, pagkatapos ganito lang? Parang kulang yata. We lost about over 3 million, Mr. Chair. Your Honor. One region lang po yun. Opo, Your Honor. Nalaman lang po namin na merong ganitong transaksyon nung nakatanggap nga po kami ng sulat galing kay copy furnished po kami ng So sulat. hindi po ninyo alam ang nangyayari sa loob ng NFA kung may nakatanggap. So kung habang wala po nagsusumbong sa inyo, walang nagsasabi, you're not doing your job, then hindi po kayo nakakapag-perform ng inyong trabaho bilang auditor, state auditor. Auditor po kayo, di po ba? Opo, Tama po, di po ba? Yes, Your Honor. Sabihin, pag auditor, nag-iimbestiga kayo, tama po? Yes, Your Honor. Kaya lang po, yung primary jurisdiction po ng mga bagay na yan, nasa regional offices po. Mr. Ching, Your Honor, yan na lang po, pero may nakikita po akong pagtatakipan or itong COA natin, piring ang mata in cahoots with the NFA officials. That's all, Mr. Chair, so that mapagbigyan po ibang mga kasamahan natin dito to ask their questions. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Congressman Erwin Tulfo. We'll move along with the indulgence of Congresswoman Franz Castro. Thank you for according our good colleague